Nako, ito, tutukan naman natin itong mga sinasabing opisyal ng DPWH at ilang kaanak na mga kontraktor na kung saan ay napakaluluho. Grabe po, no? At marangya yung kanilang pamumuhay. At syempre, pag nakikita mo, talagang, syempre, yung mamumuo yung galit sa atin eh. Bakit ho? Kasi ngayon, naglabasan ho yung mga sinasabing anomalya dito po sa flood control project na kung saan ay di umano'y nakikinabang dito ang ilang opisyal ng ating pamahalaan. Di po ba? May mga napauna ng mga napaulat na grabe ho yung marangyang pamumuhay ng mga kontraktor, nagpa-interview sila sa media, di ba? Pero ngayon tutukan ho natin. Ito hong, nako na grabe ho yung kung paano yung kanilang lifestyle. Itong taga DPWH, District Engineer, na ngayon po ay binabatikos sa social media. Grabe ho mga kababayan, talagang lantaran na po. Hindi na po nila ikinahihiya na yung kanilang kasuotan, yung kanilang mamahaling relo, at sapatos, damit, di ba, siyempre, opisyal ka ng gobyerno eh. Halimbawa, District Engineer ka ng DPWH. Di ba, grabe ho mga kababayan. Ito, panoorin nyo yung report na ito tungkol sa mga mararayang pamumuhay ng mga di umano'y sangkot o may kaugnayan sa maanumalyang flood control project. Ito ang report. Kasabay ng pagputok sa umano'y mga anomalya sa iba't ibang flood control projects sa bansa, ang paglutang ng mga pangalang idinadawit sa kontrobersya. Kabilang dito ang DPWH First District Engineer sa Bulacan, sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Si Alcantara ay former district engineer ng ahensya, habang humalili naman sa kanya ang bagong talaga na si Hernandez. Napabalitang na-relieve at naka-floating status ngayon ang dalawa matapos ang investigasyon sa ghost project sa lalawigan na matatagpuan lang daw sa distritong hawak nila. Ngayon, nasa hot seat ang dalawa dahil usap-usapan sa social media ang tila maluhong pamumuhay nila kahit nasa salary grade 19 to 25 lang daw ang usual na sahod ng isang district engineer. Sa isang larawan, makikitang suot ni Hernandez ang isang Louis Vuitton quilted button-up shirt na nagkakahalagang 96,700 pesos. Nakitaan din siyang suot ang isang Audemars Piguet wristwatch na nasa mahigit 2 million pesos ang halaga. Si Alcantara naman nahuli sa isang larawan na suot ang isang Louis Vuitton Rivoli sneaker na nasa $1,258 ang presyo. May isang larawan din siya na suot niya ang isang Patek Philippe Nautilus watch worth 11 million pesos. Pero hindi lang ang mga engineer ang kino-call out ngayon sa social media. Kasama na rin ang mga contractor at local officials na hindi nakaligtas sa pamumuna ng publiko. Isang video ni Samar Governor Shari Ann Tan ang kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita nagsasayaw siya habang pinapaulanan ng pera. Nakunan umano ang nasabing video sa isang event sa Samar Convention Center nitong Sabado na dinaluhan din ng iba pang local officials. Pinuna ito ng maraming netizen at tinawag pang flood control gala. Binigyang diin ng isa, wala ito sa lugar dahil napakaraming substandard na proyekto sa lugar at naghihirap na ang mga kababayan. Pero giit ni Tan, tradisyon lang daw nila ito sa probinsya. Sa text message sa Billionario News Channel, pinaliwanag ng gobernador na napupunta rin daw ang pera sa simbahan at mga barangay project. Kaya nakakalungkot anya ang pagtuligsa ng ilan sa kanilang tradisyon. Kabilang si Tan sa ruling political clan ng probinsya na ngayon ay nauugnay sa ilang mga proyekto ng JFR Construction Incorporated. Nakapagtala ito ng 18 flood control contracts worth 856 million mula 2022 hanggang 2024, ayon sa sumbong sa Pangulo Portal. Isa naman ang Eastern Visayas sa mga flood-prone areas sa bansa, kaya base rin sa sumbong sa Pangulo website, hindi bababa sa 100 ang recorded flood control projects sa rehiyon. Marami sa mga ito, lalo na sa Leyte, SunWest ang contractor. Isa ang SunWest sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa bansa. Ang co-founder nito, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya usap-usapan na rin ngayon ang umano'y lavish lifestyle ng mga kapamilya nito.
Sa Instagram ng kanyang pamangkin na si Claudine Ko, makikita ang travels at vlogs ng dalaga sa iba't ibang bansa. Kita rin sa isang TikTok video na galing sa vlog ni Claudine ang pagsakay ng kanyang pamilya sa isang private plane. Bukod pa sa SunWest, hawak din ng pamilya Ko ang isang aircraft leasing business at nakapagtala rin sila ng 5 billion peso capital. Pagmamay-ari naman ng kapatid ni Zaldy Ko na si Christopher Ko ang High Tone Construction and Development Corporation. Nakasama rin sa top 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nako, eto ho, kita nyo no, at makikita nyo to sa screen. Itong si District Engineer, ito na natanggal ho to sa First District ng Bulacan, si Engineer Henry Alcantara. Pero nyo, meron ho siyang 11 million point 4. Magit 11 million, relos pa lang. Patek Philip, Nautilus. Grabe ho. Tapos makikita niya rin sapatos lang ho mga kababayan, no? $1,258 US dollars. So kung 1 to, mga nasa 70,000. Tapos ganyan din itong isa pang district engineer. 'Di ba, natanggal sa First District sa Bulacan, pumalit ho sa kanya. Ito pong si Engineer Bryce Fernandez. Grabe ho yung kanyang t-shirt lang ho na Louis Vuitton, 96,700. 'Di ba? Grabe ho, 'di ba? Tapos meron din siyang relos. Yan mahigit sa 2.2 million pesos na Audemars. Grabe. Talagang tapos meron din siyang sapatos. Yan panoorin nyo. Yan na talagang nagkakalaga naman ng $1,700 dollars. Grabe ho, no? Talagang di ko alam kung saan sila humuhugot ng kakapalan at di ba? Matindi ho. At dito rin ho mga kababayan ay talagang, di ba, sa mga opisyal po ng gobyerno ay dapat ho mamuhay ng simple. Alam niyo ho, marami ho na talagang yung mga tinatawag dati mayayaman na mga lehitimong negosyante na yumaman, iba simpleng-simple ho mga kababayan. Ako, dami kong may mga kaibigan ako na yung ayaw nga bumili ng mga mahalin na sasakyan Pero actually, ang kanilang sinabi, ayaw nila ipakita yung kanilang magarbong pamumuhay. Hindi dahil sa basta gusto, kasi natakot din sila. Iba, mga baka kidnapin pa sila at pag-interesan pa ho ng mga kriminal Kahit simple lang yung kanilang pamumuhay para hindi masyadong napapansin Pero itong mga opisyal ng gobyerno, grabe ho, di ba? Talagang ibinubuyang-yang nila yung kanilang nakuhang kayamanan na alam naman natin siyempre hindi galing sa mabuti dahil eto lumabas na nga ho itong issue sa flood control di po ba? Okay, so yun lang ho mga kababayan, talagang matindi itong mga nangyayari dito po sa ating bansa. Ito, isa pang ehemplo. Meron din ho ito, pamangkin naman ito ni Congressman Zaldy Ko. Kasi kanina, di ba, sa report na banggit, ito yung buo na talagang ipinapost pa ho sa kanyang social media. Anak ko ito, di umano, nung Christopher Ko, na kapatid ni Congressman Zaldy Ko, na contractor din. Ito, panoorin niyo po, mga kababayan. Talagang hindi na kotse. Hindi lang kotse ang kanilang pinag-uusapan. Pati aeroplano, ibig sabihin, sabi, ito, mas maganda ito kasi yung isa natin ginagamit, mas matagtag So, ibig sabihin, hindi lang isang aeroplano, marami. Panoorin niyo po. Itong si Claudine Ko. Panoorin niyo lang para makita niyo lang at masulyapan niyo yung kanilang marangyang pamumuhay. Ito na po. Pakita ko sa inyo guys kung paano nagre-refuel yung plane. Ayan, dyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog neto. As in, pa left and right. Buti na lang di mo na yung katabi mo. Wala naman yung katabi. Kasi mo na yung mask mo. Pakita mo naman yung face mo. Dali, huwag ka na ba Pakita mo naman yun. Naliwala. Joke lang. Grabe, mura-mura ka pa. This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kaysa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables, mas maluwag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And mayroon pang seats sa likod.
Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Tapos doon yung captain and mekaniko. So, andito na aking family. Say hi. Claire? Oh, nako, grabe ho, yung mga talagang napaka mararangya na mga pamumuhay ng, ayan, taga DPWH, District Engineer, base po yan sa report, at siyempre, yung ilang mga kaanak na mga kontraktor, di po ba? Hindi ba kayo nahiya na yung ginagawang, yung inyong mga lifestyle, yung mga mararangya at maluluho na pamumuhay, pinaghihinalaan ngayon na galing sa masama. Yun ha. Yun po ngayon kasi yun po lumilitaw dahil sa may mga ghost project, talagang nakulimbat po yung pera ng taong bayan. Kayo na po ang bahala na umusga. Sige, magbigay na po kayo ng komentaryo at dito po sa ating pinag-uusapan ngayon. At sa mga bago lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan sana na mag-subscribe po kayo, i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.